Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit ako nag-quit sa BPO para maging isang virtual assistant. So, clear out lang natin, yung pagiging VA is still part pa rin siya of BPO. So, yung BPO is Business Process Outsourcing. So, basically, being a virtual assistant is still part of the BPO industry. But, sabihin natin yung term na to ginagamit natin uh, when we're in a call center environment. So, um, dito sa video na to, yung ginamit ko lang yung BPO na term kasi mas known siya sa atin as like the call center industry or the call center environment. But technically, being a VA is still part of the outsourcing industry. So, dati, I was working at a call center for I think nagtagal ako sa call center industry for around almost 2 years din ako. So, let's say na pwede natin siyang ma-consider as stable job dahil protected ka by labor laws and hindi ka lang nila pwede basta-basta i-terminate ng walang valid reason and may sweldo ka every month na makukuha. Pero nag-quit pa rin ako and hindi easy decision yung pag-quit ko from call center industry. So, dati yung role ko is customer service rep. So, nagtitake in ako ng calls from customers and dalawang company yung napagtrabahuan ko eh. Yung unang call center company ko, yung account ko is telecommunications or telco company. So, basically phone company kami na nag-a-assist sa customers kung gusto nila mag-add ng airtime sa service nila, kung may concern sila about the phone service, so ina-assist namin sila. And then on my second call center company naman is I was working for an airline company. So nag-a-assist kami with customers when they have concerns about their bookings, if gusto nila mag-rebook or refund or anything related sa booking nila, we can assist. And then yung setup ko nun, as I was working or yung schedule ko kasi nung time na yun is nagbabago-bago. So meron akong schedule na minsan 12 p.m. to 9 p.m. Meron din 2 a.m. yung start time. And then meron ding time na 1 a.m. yung start time ko or meron ding 4 a.m., 6 a.m. So alam niyo naman yung setup sa call center industry na pabago-bago talaga yung schedule. So, meron din mga accounts na hindi nagbabago yung schedule pero sa akin nung time na yun, ayun, pabago-bago yung schedule namin. And, ayun, meron kang masasabi natin na stable income dahil, let's say, ayun nga, sinasabi ko na protected ka by labor laws. And then, hindi ka lang pwede nila ma-terminate without any valid reason. And let's say na structured na din yung environment dahil merong mga TLs and um, meron na meron silang management hierarchy, sabihin na natin na clear kung sino yung point of contact mo if you have any concerns. Pero meron kasing limitations with call center industry eh. And the most important limitation para sa akin is yung salary. Um, hindi ako mag-grow or hindi ka mag-grow sa call center industry kung hindi ka mag-aim to get into a higher position. And hindi naman lahat ng tao gustong ma-promote or gustong mapunta sa isang higher position. And yung iba gusto lang maging agent para walang masyadong obligations or wala ka nang iniintinding mga agent. So, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi gusto chill lang yung trabaho and di mo gusto ng napakaraming obligations, then
kung mag-i-stay ka na nga sa customer service rep and hindi ka magpapa-promote, yung sweldo mo is hindi din siya lalaki. Siguro may mga increase every year pero sobrang liit lang talaga. Naalala ko nga nung dati ano ata, piso lang ata yung in-increase ko sa isang taon. Ano yun? Pangbili lang ng ano, pangbili lang ng candy. So, ayun nga yung problema sa BPO, limited income ceiling. So, yung income mo is limited lang siya, very limited lang siya on the amount of work na titrabaho mo sa isang cut-off and hindi din naman gano'n kalaki yan yung sweldo mo. Yung sweldo ko nung time na yun is sa first call center ko 12,000 per month. Tapos sa second call center ko naman mga 14 to 16,000. And then lalaki lang siya pag sabihin natin may incentive ako or nag-overtime ako. Pero nung time na yun ayoko na din mag-overtime pagod na ako after 8 hours of talking to different personalities. Tapos mag-OT ka pa. So very draining talaga siya. Then pangalawa, walang pangalawa yung sa BPO, pabago-bago yung schedule. So minsan yung katawan mo is ano rin siya, ti-take rin siya ng toll sa health mo kasi pabago-bago yung oras ng tulog mo and hindi naman gano'n kadali mag-adjust ng tulog. O kunyari nasanay ka na na tulog ka sa gabi tapos biglang biglang pagka next day magiging, gabi yung shift mo. So, mahihirapan kang mag-adjust and mahihirapan yung katawan mo mag-adjust and then also hindi na kumpleto yung tulog mo sa isang araw. Hindi ka na nakaka 8 hours a day which is hindi siya healthy para sa isang tao. And ayun, nakaka-burnout and nakaka-fatigue yung ganong klase ng routine. Especially kung palagi nang babago yung schedule mo. And kung gabi pa yung schedule mo, mahirap kasi matulog sa umaga. Kahit sabihin natin na pwede mong ma-adjust yung body clock mo. Mahirap pa rin matulog talaga sa umaga kasi madaming distractions. Siguro pwede lang siya maging okay kung meron ka talagang very private room sa bahay nyo tapos pwede mong ma-imitate yung environment ng night. Sabihin natin closed out talaga yung kwarto mo so parang gabi pa rin siya and then soundproof so hindi pumapasok yung ingay sa kwarto mo. Siguro okay siya pero majority naman natin na nagtatrabaho sa call center hindi naman ganun yung bahay. And I would guess kung kaya natin maka-afford ng ganong klaseng bahay is we would not work in a stressful environment. So whether you like it or not, ang katotohanan is stressful talaga sa call center dahil ayun, sinisigawan at minumura ka sa call. And then tao ka lang naman kaya minsan na-offend ka din and minsan dumadating sa point na parang hindi mo makontrol yung emotions mo. So, hindi naman gano'n kapangit yung BPO for me, pero hindi siya aligned sa goal na gusto ko ma-achieve. So, doon na nag-enter yung VA sa utak ko. Dahil palagi ako nag-i-scroll sa social media, so doon ko nakikita yung potential of being a virtual assistant and nakikita ko din na yung mga working sa BPO dati, madaming nag-shift into being a VA dahil mataas yung flexibility and also mataas yung potential of earning more compared 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 sa pagwo-work sa BPO dahil meron pang cut. And doon ako na-expose sa freelancing or being a virtual assistant and then doon ka din nalaman yung about sa mga remote work and then yung higher earning potential compared sa BPO and then meron din mga setup na flexible yung time as long as ma-deliver mo yung output na kailangan sa'yo. And
okey sa ibang client 'yun. So dun ko na-realize na may ibang path pa pala outside of BPO. May iba pa palang puwedeng career path na puwedeng, i-pursue. So for me ayun, yung big decision sa'kin na mag-quit sa call center industry is yung time na every time na magka-clock in pa lang ako sa trabaho ko is parang naiiyak na ako dahil ayoko talagang mag-call. Dahil ayun nga nai-stress ako ta's hindi ko talaga na-e-enjoy yung pagko-call for 8 hours a day. And ayun ang ginawa ko is nag-quit ako, nag-submit ako ng resignation letter ko. And yung plan ko is ako nun bumili ako ng laptop and then I started, applying for work from home jobs. And ayun nga walang guarantee kung anong mangyayari, wala pa akong client nun and merong uncertainty kung ano yung mangyayari sa'kin. And nag-quit ako sa isang stable job na merong income na pumapasok every 2 weeks. Pero yung tinitignan ko kasi is yung long-term vision ko kung ano talaga yung gusto kong ma-achieve sa buhay ko. And mas kinakatakutan ko yung regret kaysa sa risk. And 'pag bata ka mas marami kang risk na puwedeng i-take, kasi wala namang masyadong people na nakadepende sa'yo, wala ka pang anak na nakadepende yung buhay sa'yo kaya you can take a lot more risk. And ayun bumili ako ng laptop nun pero unfortunately hindi ako nakakuha ng trabaho within 30 days of me rendering kasi habang nagre-render ako nag-a-apply ako sa work from home job. Pero hindi ako nakakuha ng work from home job kaya ang nangyari is nag-apply ako sa isang local VA company dito sa city namin and work from office yung VA company na yun which is okay na din sa akin kasi yung plano ko lang talaga is mag-stay lang ako ng 6 months nun tapos mag-a-apply na ako sa work from home job. And ayun, eventually, nag-start din ako sa local VA company na yun and after a few years is nag-quit ako sa VA company na yun. So instead of 6 months, tumagal pa ako ng 2 months sa local VA company and that's when I started applying for work from home job. And then I eventually got a work from home job and I started earning um twice than what I was earning nung nagtatrabaho ako sa local VA company. Since on-site yun, maliit lang din yung sweldo. It's around 24,000 per month yung nakukuha ko. So, ayun yung story ko kung bakit ako nag-quit sa BPO para maging isang virtual assistant. And kung gusto mo pa ng mga videos on how to be a virtual assistant and how you can get a work from home job, please subscribe dahil marami pa akong mga videos na i-release. Ako nga pala ulit si Socially Awkward VA and peace out.